Shalom at maligayang pagbabalik sa Israel kasama si Aline. Ngayon, pupuntahan natin ang lugar na tuluyang napabago sa kasaysayan ng Israel. Dahil dito, ilang metro lang mula sa kinaroroonan natin, naroon ang Kaba ng Tipan. At mula rito, ito ay nawala at dinala sa pagkakatapon. Pero hindi na mga Babilonyo, kundi na mga Filisteo. Halina kayo at samahan ninyo ako sa pagbisita sa East Bethsaida, ang biblical na Ebenezer at ang arkeolohiya nito. Heya, kung handa na kayo, simulan na natin! Ang Ebenezer ay itinatag mga 3,300 taon na ang nakalilipas noong panahon ng mga hukom, at ito ay isang maliit na bayang agrikultural. Dito nakatira ang ilang dosena o ilang daang mga tao, pero sa kabila ng maliit nitong sukat, binago ng lugar na ito ang takbo ng kasaysayan sa Biblia. Pero paano nalaman ng mga arkeologo ang lahat ng ito? Paano nila nalalaman kung kailan itinayo ang lugar na ito? Dahil sa unang tingin, parang lahat dito ay gawa sa bato. Mayroong 3 pangunahing teknik na tumutulong para matukoy ang petsa ng lugar na ito. Ang una ay sa pamamagitan ng keramika. Oo, karamihan ng malalaking gusali ay bato. Halika, sumama kayo sa akin. Kung magsisimula tayong tumingin ng mas malalim, ang mga paghuhukay, tingnan ninyo dito kung ano ang nagsisimula nating makita. Maliliit na piraso ng seramika. Tingnan ninyo ito, ang ganda mga kaibigan. Dito mayroon tayong mga seramika at ang mga arkeologo nung hinukay nilang lugar na ito, nakakita sila ng libo-libo, talaga libo-libong ganitong mga piraso. At malalaman nila based sa uri ng seramika kung saang panahon itinayo ang lugar na ito. May 2 paraan pa. Una, ibalik natin ang seramika sa lugar nito. Ang isa pang paraan ay sa pamamagitan ng mga pagsusuri ng carbon 14. Sa mga pagsusuri ng carbon, 14 literal nilang kinukuha ang mga organikong materyales mula sa lugar at sinusuri. At maaari nilang malaman na may magandang katumpakan kung anong panahon itinayo ito. At ang ikatlong paraan ay sa pamamagitan ng mismong arkitektura. Isipin ninyo kung saan kayo nakatira sa lungsod ninyo. Kung ang gusali ay itinayo ngayon o 50 taon na ang nakalipas, malamang na madali ninyong matutukoy na nagbabago ang arkitektura. Isipin mo ang simbahan na itinayo 50, 100 o 150 taon na ang nakalipas, nagbabago ang mga estilo. At ganun din sa lumang arkitektura, minsan, mas matagal bago mangyari ang mga pagbabagong ito. Pero kung titignan natin ang bahay noong panahon ng mga hukom at panahon ng mga hari, magkaiba sila. Noong panahon ng Babylonia, mas magkaiba pa talaga. Ang bahay na ito ay isang klasikong bahay mula pa noong unang bahagi ng panahon ng bakal. Ngayon, maglalakbay tayo sa nakaraan at papasok para makilala ito. Tara na! Kung gusto ninyo ang mga nilalaman dito sa channel at gusto ninyong suportahan ang aming proyekto at makakuha pa ng access sa eksklusibong mga nilalaman, iniimbitahan namin tayong sumali sa aming members club dito sa channel. Lahat ng impormasyon ay nasa ibaba sa deskripsyon. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagsama sa mahalagang makasaysayan at archaeological na paglalakbay na ito. Ngayon, itutuloy natin ang paglalakbay dito sa Ebenezer. Itong uri ng konstruksyon, itong estilo ng arkitektura ay may pangalan na hindi naman masyadong malihain. Tinatawag itong bahay na may 4 na silid. Ang unang bahagi ay ito, isang panloob na patio na bukas sa langit, may isang silid sa bawat gilid, at isa pang silid sa likuran. At tingnan nyo, ang galing, dito makikita natin pati ang mga labi ng isa sa mga haligi na sumusuporta sa bubong ng silid na ito, itong gilid na bahagi. Pero siguro ang tanong na ilan sa inyo ay,
Nasaan na ang natitirang bahagi ng mga pader? Nakikikita natin na ang pader natira lang hanggang sa taas na ito. Nasaan na ang natitira? Ang nangyari kasi, ang natitirang bahagi ng mga pader na ito ay gawa sa mga laryong putik. Kaya lahat ng pundasyon at hanggang dito, mga higit 1 metro ay gawa sa bato. Tapos pataas nun, gawa na sa mga laryong putik. At makalipas ang 3,000 taon, ang mga laryong putik na iyon ay matagal nang naglaho. Sobrang tagal na at kaunting bakas na lang ang natira na tumulong sa mga arkeologo na maintindihan kung paano talaga ang itsura ng mga pader na ito noon. At ang bahay na ito, tulad ng lahat ng bahay noong panahong yon, ay may iba't ibang gamit. Siyempre, may mga kwarto kung saan natutulog ang mga tao. Mayroon ding kusina sa loob ng bahay. Pero mayroon ding bahagi para sa mga hayop. Literal, 1 kwadra. At ang bahay na ito na kinaroroonan natin, ito ang pinakamarangyang bahay sa Ebenezer. Oo, ito ang pinakasosyal na bahay sa buong bayan at ipinapakita nito sa atin kung gaano talaga kasimple ang bayang ito bilang isang agrikultural na nayon. Pero sa kabila ng kasimplehan ng mga bahay dito sa bayan, lahat ng mga ito ay may sobrang kapal na panlabas na pader. Tingnan niyo kung gaano kakapal. At lahat ng bahay ay may maliit lang na pasukan. Tingnan niyo dito. Ito ay dahil para sa proteksyon. Ang panahon ng mga hukom ay puno ng maraming digmaan at alitan. At itong particular na bahay na tinitingnan natin na yon, itinayo ito mga 3,150 taon na ang nakalipas. At eksakto sa panahong ito, may dumating na bagong grupo ng tao dito sa lugar na ito. O mas tamang sabihin, isang konfederasyon ng mga tao. Sila ay tinatawag na mga taong dagat. At kabilang sa mga taong dagat na ito ay ang mga Filisteo. Ang mga taong dagat, gaya ng ipinapahiwatig ng pangalan, ay dumating sakay ng mga barko sa silangang baybayin ng Mediteraneo. At sila ay nagmula sa Europa, mula sa rehiyon ng dagat Egeo, at malamang ay mula rin sa isla ng Creta. At partikular na ang mga Filisteo ay umatake at sinakop ang timubaybay ng lupain ng Kinaan. At itinatag nila ang Pentapolis, ang 5 lungsod ng mga Filisteo na Gaza, Ashkelon, Ashdod, Gat at Ekron. At sila ang naging malaking kaaway ng bayan ng Israel. Pero bago tayo magpatuloy sa pagpapaliwanag tungkol sa mga Filisteo, kailangan ko munang magbigay ng isang napakahalagang paliwanag sa inyo. Ang paliwanag na ang mga Filisteo sa Biblia at ang mga Palestino ngayon ay 2 magkaibang lahi. Ang mga Filisteo, gaya ng nabanggit natin, ay nagmula sa Europa. At alam natin ito pati na rin dahil sa mga pagsusuri ng DNA. Literal na nagukay sila ng mga libingan ng mga Filisteo sa Israel. Kinuha ang mga buto at sinuri ang DNA at nakita talaga na may pinagmulan silang Europeo. Ang mga Filisteo ay mga pagano, may kulturang Egeo at gumagamit sila ng wikang hindi Semitiko. At ang mga Filisteo ay nasakop ng mga Asiryo at pagkatapos ay ipinatapon ng mga Babilonyo. Ibig sabihin nito, mga 2,600 taon na ang nakalilipas, sila ay ipinadala sa malalayong lupain at hindi na kailanman nakabalik. At sa mga malalayong lupain na yon, tuluyang nawala ang kanilang kultura at sila ay nahaluan na ng ibang mga tao. Ibig sabihin, ang mga Filisteo sa Biblia na malalaking kaaway ng bayan ng Israel ay literal na nawala na sa kasaysayan. At ngayon, ikumpara natin ito sa mga kasalukuyang Palestino. Ang mga Palestino ay nagmula sa lahing Arabo. Etniko silang mga Arabo, hindi mga Europeo. Karamihan sa kanila ay Muslim at numating sila rito marami siglo matapos maglaho ang mga Filisteo at ginamit nila ang pangalan ng rehiyon na minsang bahagi ay pag-aari ng mga Filisteo. At ito ay hindi politika, ito ay kasaysayan.
Pero dahil madalas kong nakikita na pinaghalo ng mga tao ang dalawa, Minsan hindi sinasadya, pero minsan din sinasadya. Gusto ko lang linawin ang puntong ito. at ngayon, babalik na tayo sa pag-uusap tungkol sa mga Filisteo sa Biblia. Pagkatapos nilang dumating sa baybayin ng Canaan at manirahan doon, nagsimula silang lumakas at palawakin ang kanilang teritoryo lampas sa 5 orihinal na lungsod. Nagsimimula silang magpalawak at umabot pa sila sa Aphek na nandito lang sa tabi ng kinaroroonan natin. At ilang beses na ring sinubukan ng mga Israelita na pigilan ang pag-usad ng mga Filisteo. Ngunit hindi sila masyadong nagtagumpay. At lalo pang lumalala ang sitwasyon. Kaya noong panahon ng propetang si Samuel, dumating ang mapagpasyang sandali. Kailangan ng magpasya, ng minsanan at tuluyan kung kanino talaga ipinangako ang lupaing ito, Kung sa bayan ng Israel o sa mga Filisteo. at tandaan, ang mga Filisteo ay narito na hanggang Aphek sa tabi natin. At sinakop nila ang buong baybayin mula Aphek, patimog, hanggang sa direksyon ng Ehipto. At ang bayan ng Israel noon ay may kabisera sa Silo. At nagsimula silang magpadala ng mga tropa dito sa zonang hangganan para sa isang malaking labanan na alam nilang mangyayari. Pinili ng Israel ang Ebenezer bilang lugar ng kanilang kampo, bilang pangunahing himpilan ng kanilang mga tropa. Pero ang tanong ay, bakit? Kung tutuusin, di naman kahanga-hanga ang lugar na ito. Bakit ito ang napiling lugar? May 2 dahilan. Ang una na pag-usapan na natin, nandito tayo sa tabi ng Aphek. Dito magaganap ang labanan, napakalapit lang. At dahil doon, gusto nilang magkampo ng pinakamalapit hanggat maaari sa lugar ng labanan. Pero may pangalawang dahilan na alam natin dahil sa arkeolohiya. At yan ang gusto kong ipakita sa inyo ngayon. Halika, sumama kayo sa akin. Pansinin ninyo ang mga bilog na ito dito sa lupa. Mayroong 12-12 ng ganito na nakakalat sa buong Ebenezer. At ngayon, gusto kong tanungin kayo, Sino ang makakahula kung ano ang mga ito dati? pwede ninyong iwan ang inyong mga suhestyon at hula dito sa mga komento. At ngayon, subukan nating intindihin kung ano ito at paano ito konektado sa laban ng biblikal. Una, ito ay hindi mga sisterna. Hindi ito mga imbakan ng tubig dahil kung ganoon, dapat ay may palitada ito ng plaster. Ano ang mga butas na ito? Ito ay mga silo para sa pag-iimbak ng mga butil. Dahil ang pag-aani ng trigo dito sa lupain ng Israel ay nangyayari lamang 1 beses sa 1 taon. Kaya inaani nila ang trigo at sebada dito sa rehiyon, dinadala nila sa mga silo na gawa sa bato at tinatakpan din nila ito ng bato. Dahil dito, kaya nilang itago ang mga ito ng 1 taon o higit pa. Nakasara at malayo sa mga peste at mga daga. At base sa dami ng mga silo na narito, naiintindihan natin na kahit maliit ang populasyon, malaki ang kanilang produksyon sa agrikultura. At higit pa dyan, natagpuan din ng mga paghuhukay dito ang maliliit na pader. Hindi mga pader na panangganang lungsod, natagpuan din ang mga iyon. Pero may nakita ring mas maliliit na pader na ginagamit para ikulong ang mga hayop, ang mga baka. At ibig sabihin nito, ang Ebenezer ay may napakaraming pagkain, kapwa mga butil at mga hayop. At kung magdadala ka ng kampo dito na may libu-libo at libu-libong mga sundalo, kailangan mo ng pagkain. Kaya't makatuwiran sa kasaysayan at arkeolohiya na ilagay ang kampo ng mga Israelita sa lugar na may saganang pagkain. Kaya sa pagkakatatag ng kampo dito sa Ebenezer, ang mga Filisteo ay may sarili rin nilang matatag na kampo sa Aphek. Dumating na ang sandali ng malaking labanan na matinding sagupaan. At ang 2 bayan, bawat isa ay lumabas mula sa kanilang kampo
at nagtagpo sila sa malalawak na parang. At nagsimula ang malaking labanan na ito, ang dakilang sandaling ito. At ang Israel ay natalo sa isang napakatinding paraan. 4,000 sundalo ng Israel ang napatay sa labanan. At sila ay umatras at bumalik sa Ebenezer at nagsimulang mag-isip, ano ang gagawin natin? Ano ang gagawin natin? At sinasabi ng Biblia kung ano ang kanilang napagdesisyunan. Nang gumalik ang mga sundalo sa kampo, tinanong sila ng mga pinuno ng Israel, bakit hinayaan ng Panginoon na matalo tayo ng mga Filisteo ngayon? Pumunta tayo sa Silo at kunin ang kaban ng tipan ng Panginoon para sumama siya sa atin at iligtas tayo mula sa kamay ng ating mga kaaway. Kaya ipinakuha nila mula sa Silo ang kaban ng tipan ng Panginoon ng mga hukbo na ang trono ay nasa pagitan ng mga kerubin. Ang mga anak ni Eli, sina Ofni at Phinehas, ay sumama sa kaban ng tipan ng Diyos. At nagdiwang ang mga tao sa pagdating ng kaban. Sigurado silang sila na ang mananalo ngayon. Nang dumating ang kaban ng tipan ng Panginoon sa kampo, sumigaw ng napakalakas ang lahat ng Israelita, kaya yumanig ang lupa. Nang marinig ng mga Filisteo ang mga sigawan, natanong sila, ano ang ibig sabihin ng lahat ng sigawang yan sa kampo ng mga Hebreo? Nang malaman nilang dumating ang kaban ng Panginoon sa kampo, natakot ang mga Filisteo at nagsabi, dumating ang mga Diyos sa kampo! Naku, tayo na ang kawawa! Hindi pa natin naranasan ang ganito. Naku, sino ang magliligtas sa atin mula sa mga makapangyarihang Diyos na ito? Sila ang mga Diyos na sumalot sa mga Ehipsyo sa pamamagitan ng iba't ibang uri ng salot sa disyerto. Magpakatatag kayo, mga Filisteo. Magpakalalaki kayo. Kung hindi, magiging alipin kayo ng mga Hebreo tulad ng pagkaalipin nila sa inyo noon. Magpakalalaki kayo at lumaban. Ngunit sapat na kaya ito upang matiyak ang tagumpay ng bayan ng Israel? Dahil hindi nag-ayuno ang tao, hindi nanalangin sa Diyos at hindi nagsisi. Hinahanap lang nila ang kaban para gamitin ito bilang isang uri ng anting-anting, walang kasamang kahit ano pa. At pagkatapos ay nagkaroon ng ikalawang labanan sa Ebenezer. Sa mga parehong bukirin na ito, naganap ang ikalawa at mas malaking labanan. At pagkatapos, ang bayan ng Israel, naranasan nila ang mas matinding pagkatalo. Sa pagkakataong ito, 30,000 sundalo ang napatay. At hindi lang iyon. Kabilang sa mga namatay sina Ofni at Phinehas, ang mga anak ng punong pari ng tabernakulo sa Silo. At ang mas masaklap pa, ang kaban ng tipan ay ninakaw at dinala sa teritoryo ng mga Filisteo at inilagay sa loob ng templo ni Dagom sa lungsod ng Ashdod. At isang natuklasang arkeolohikal na mas mahalaga pa kaysa sa lahat ng nakita natin hanggang ngayon, ay natagpuan mismo sa loob ng mga silo. At ito ay ostrakon, isang ostrakon. Ibig sabihin ito ay isang inskripsyon na ginawa sa piraso ng seramika. Dito, may 103 letra sa sinaunang Hebreo. Isa ito sa mga pinakamatandang inskripsyon sa Hebreo na natagpuan. At ito ay isang napaka-misteryosong inskripsyon. Nahati ito sa 5 linya. Magsimula tayo sa pag-usapan ang nasa pinakailalim. Ang nasa pinakailalim ang linya ay simpleng alpabetong Hebreo lang. A, B, C, D. Pero dito, medyo kakaiba. Ang alpabeto ay mula kaliwa papuntang kanan. At ang Hebreo, palagi kahit noong mga sinaunang panahon, isinusulat mula kanan pa kaliwa. Kaya ang unang misteryo ay bakit ang alpabeto ay, masasabi natin, baliktad. At sa tekstong ito, may ilang mga letra rin na baliktad. Tuloy ang baliktad ang direksyon. At bakit wala talaga tayong ideya? Kaya, ang huling linya ay ang alpabeto, ang abakada.
At yung 4 na naunang linya, ano ang nakasulat? May malaking diskusyon sa pagitan ng mga arkeologo. Bahagyang nabura at nasira ang mga ito. At dahil dito, napakahirap tukuyin o maintindihan kung ano ang nakasulat. Pero naniniwala ang mananaliksik na si William Shea na na-decode niya ang tekstong ito. Ipinablish niya noong 1900 at 90 ang resulta ng kanyang mga pananaliksik. At talagang nakakagulat ang nabasa niya sa mga letrang ito sa sinaunang Hebreo. Gusto kong ilagay sa link sa description ng video ang buong pananaliksik. Kung sino man ang gustong magbasa, pwedeng i-click at basahin ito sa Ingles. At ngayon, pakinggan natin ng sabay kung ano ang na-decode niya. Pumunta kami sa kampo, mula Silo papuntang Afek. Kinuha ito ng mga Kitim at pumunta sila sa Azor kay Dagon, Panginoon ng Ashdod at sa Gath. Bumalik ito sa Kiriath Jearim. Si Hupini, kasamahan ng mga sundalong impanterya, ay dumating upang ipaalam sa mga matatanda. May dumating na kabayo at sakay nito ang aking kapatid upang mailibing namin siya. Tingnan nyo, ang galing. Kung tama ang pagsasaling ito, napakalaki ng bagay na ito. Dahil may malinaw itong mga kapareho sa kwento sa Biblia. Ang unang linya ng teksto ay naglalarawan ng pag-usad ng isang grupo ng mga tao mula Silo papunta sa kampo sa Afek. At makatuwirang tukuyin ang grupong ito bilang mga Israelita. Ang ikalawang linya ay tumutukoy sa isa pang grupo o bayan, ang mga Kitim. Ang termino ito ay ginagamit para sa mga taong nagmula sa Cyprus. Minsan ginagamit din itong pangkalahatang termino para sa mga taong dumating sa Canaan sa dagat, tulad ng mga taong mula sa dagat. Kabilang sa kanila, ang mga Filisteo. Napatuloy ang teksto na ang tinatawag na Kitim ay may dalang hindi pinangalan ng bagay. Malamang ang kaban ng tipan. At sa 3 lugar na binanggit, 2 sa kanila ay lumalabas din sa kwento sa Biblia. Sa unang Samuel, Kabanata 5. At ang huling linya ay nagsasalita tungkol sa pagbabalik ng bagay na ito. Binanggit din nito ang Kiriath Jearim, isa sa mga pinuntahan ng kaban ng tipan. Ang inskripsyon ito ay mula sa panahon ng labanan sa Ebenezer. Ibig sabihin, kung tama si William Shea sa kanyang interpretasyon ng teksto, ito ang huling ulat tungkol sa kaban ng tipan bago ito kinuha ng mga Filisteo. Pero kailangan nating tandaan na ang pinakamahalaga ay hindi ang kaban mismo. Ang kaban na gawa sa ginto at kahoy ng akasya, kundi kung ano ang nasa loob nito. Kaya iyon ay ang mga tapyas na bato ng kautusan Na naglalaman ng 10 utos, ang mana at ang tungkod ni Aaron. At dinala ng mga Filisteo ang kaban. Ang pinakamahalagang bagay sa pagsamba sa Diyos ng Israel, at inilagay nila ito sa templo ng mga pagano, ang templo ni Dagon sa Ashdod. Ngunit ano ang nangyari pagkatapos sa templo at sa lungsod? Nang dumating ang mga residente pagkatapos, ang rebulto ay nakahandusay at pugot ang ulo. At ang buong lungsod ay tinamaan ng isang kakilakilabot na salot. Almoranas. Alam ko na sa mga pagsasalin sa iba't ibang wika, minsan ang Biblia ay medyo nasesensura kasi hindi maganda pag-usapan ang almoranas. Kaya minsan lumalabas ang salitang tulad ng mga sugat, kansa, mga bukol. Pero sa orihinal na Hebreo, ito ay trurim. Isa itong salot ng almoranas. Kaya naintindihan ng mga tao sa Ashdod na hindi nila dapat hawak ang kaban at ipinadala nila ito sa Gath na tinamaan din ng parehong salot. Pagkatapos sa Ekron at tinamaan din sila ng salot. At sa wakas, naintindihan ng mga Filisteo na hindi nila dapat hawak ang kaban ng tipan. Ibinigay nila ito sa Beit Shemesh na isa ng lungsod sa loob ng teritoryo ng Israel. Ngunit ang mga tao sa Beit Shemesh, hindi lahat kundi ilan lamang, nang makita nilang bumalik ang kaban, ginawa nila ang isang bagay na lubos na ipinagbabawal. Binuksan nila ang kaban,
Sumilip sila sa loob. Kaya, ang Beit Shemesh ay tinamaan din ng isang matinding salot. At doon din sa Beit Shemesh, ipinadala nila ang Keban sa Kiriath Jearim. At doon ito nanatili hanggang sa tuluyan itong dalhin sa Jerusalem. At pagkatapos ay inilagay sa loob ng templo. Ang templo ni Solomon. Talagang napakahaba ng paglalakbay ng Kaban bago ito makarating sa templo. Ngunit makalipas ang ilang siglo, noong taong 586 bago ipanganak si Kristo, tuluyang winasak ng mga Babilonyo ang templo at ang Kaban ay biglang nawala at hindi na muling bumalik. Pero iyan ay para sa susunod na video. Sana nagustuhan ninyo ang natutunan ninyo Na mas malalim tungkol sa labanan sa Ebenezer at ang arkeolohiya ng lugar na ito. Kung nagustuhan ninyo, huwag kalimutang mag-like at magkikita tayo sa susunod.